ating Ama. Let's open our Bibles in Psalm 73. Psalm 73, verse 24 hanggang 28. Psalm 73. Notice, sa mga nagbabasa, hindi ko sinabing chapter because that's not an actual book. It's a song. So, it's Psalm. Psalm 73, verse 24 hanggang 28. Tinulit ko po, Psalm 73, verses 24 hanggang 28. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Whom have I in heaven but thee? And there is none upon the earth that I desire but thee. My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. For lo, they that are far from thee shall perish. Thou hast destroyed all them that go a-warring from thee. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Ganda na sinabi ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, purihin po ang iyong dakilang salita. Salamat sa panibagong araw, panibagong pagkakataon. Hindi ho pwedeng hadlangan ng anumang init, ng anumang karamdaman, ng anumang suliranin, anumang kakulangan, o anumang problema ang aming paglilingkod sa iyo. Magpapatuloy po kami sapagkat kilala po namin tinanggap. At kami maninindigan na ang buhay ay nasa iyo. At hindi po kami dapat sapagkat sa iyo lamang ito matatagpuan. Ang mapalayo sa inyo, Panginoon Diyos, ang ibig sabihin nito'y kamatayan. Ang ibig sabihin nito'y pagkaligaw. Ang ibig sabihin nito'y pagkabuhay sa kasinungalingan. Sapagkat ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Kaya Panginoon, hiningi po namin na samahan niyo po kami. Ama, tulungan niyo po kami na makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyo. Papuri, pasasalamat ang inihandog po namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari po tayo maupo. Who is God unto thee? Who is God unto thee? Sino ang Diyos sa inyo o sino ang Diyos para sa inyo? Marahil, maraming taon na ang lumipas, maraming aktibidad sa loob ng iglesia ang inyong ginawa, maraming desisyon, maraming mga bagay ang inyong sinuko sa Panginoon. Ngunit dalangin ko nawa na sa paglipas ng panahon ay makita natin ang tunay na pagkakakilala sa Panginoon. Hindi ko sinasabi na hindi kayo ligtas, kundi bagkos sa ating kaligtasan ay maging daan para mas lumalim ang ating pagkakakilala sa Kanya. Nakakatuwa itong si Haring David sapagkat sa buhay niya, nakilala siya the man after God's own heart. Actually, tayo ang nagbigay ng title, o ang tao nagbigay ng title sa Kanya, and he don't even declare himself as a man after God's own heart. You know why? Kasi hindi niya ho yan pinagmamalaki, kundi bagkos isinasabuhay niya po yan. Sa bawat aspeto ng kanyang buhay, lagi niyang tinatanong ang Panginoon, Panginoon, tama po ba itong gagawin ko ito? Lord, susugurin ko po ba ito para sa iyong dakilang pangalan? May mga pagkakataon na hindi siya perpekto, siya po yung nagkasala, pero sa kabila ng lahat ng bagay na ito, kinilala niya pa rin ang Diyos sa buhay po niya. Mga kapatid, mga minamahal, mahalaga, ulitin ko po, na sa buhay po natin, hindi lamang tayo basta tumatagal sa pananampalataya, kundi bagkos lumalalim tayo sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Who is God unto thee? Sino ang Diyos sa atin? Tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Number one, who is God unto thee? He should be a guide in unknown path. He should be a guide in an unknown path. It's an easy statement, okay? Isa itong madaling pananalita, ngunit nangangailangan po ito ng matinding aplikasyon. Sapagkat ang sabi po natin diyan, ulitin ko po, siya dapat ang nagiging gabay natin sa landas na hindi natin nakikita o hindi natin naunawaan. Kung hindi mo kinikilala ang Diyos or
kung titignan mo ang buhay na ito, ang buhay ay punong-puno ng kaguluhan. Ang buhay ay punong-puno ng mga bagay na wala kasiguruhan. Tama ba? Yung alam natin ngayon, bukas makalawa, hindi mo na alam. Yung mga bagay na uso ngayon, bukas makalawa, wala na. In fact, yung bagong bili mong cellphone ngayon, kahit na ano pa yan, bumilang ka lang ng taon. Actually, 1 taon lang lumipas, luma na yan. Yung ganda na pinagmamalaki ng bawat tao sa panahon po natin ngayon, bumilang ka lang ng 5 hanggang 10 taon, tatanda at tatanda ka rin. Kaya bilang isang mananampalataya, lalo na kung kayo'y babaeng mananampalataya, hindi ka dapat umaasa sa ganda, kundi umaasa tayo sa Panginoon. The Bible is true that, alam mo yun, beauty is deceitful or charm, ika nga. The word charm, it goes beyond beautiful face. Pag sinabi mong charm, yung malapit ka sa tao. And the Bible says that is deceitful. Sabi sa Proverbs 30 or 31, ang sabi po doon. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko nga, kung patuloy tayong aasa sa mga bagay dito sa mundong ibabaw, wala. Sapagkat ang lahat ng bagay dito ay pawang panandalian, walang kasigurahan, alam mo yan, at hindi natin pwede panghawakan. So, sino dapat ang Diyos na kinikilala natin? Siya po ang gabay na dapat po nating sinusunod. Malaki ang problema ng mga mananampalataya na sila'y nagsasabing, alam mo, kilala nila ang Diyos and yet hindi siya sinusunod. I'm not saying, ulitin ko to, even me as a pastor, kapag hindi ko rin sinusunod ang sinasabi ng Panginoon, kahit anong ganda ng sinasabi ko sa inyo, baliwala ito sa harapan ng Panginoon. Pastor na yun. So kung kikilalanin mo siya, he should be a what? A guide. The word guide, mas maunawaan natin yan kapag kayo nagte-trekking. Alam mo yan? Kapag nagte-trekking ho kayo, umaakyat kayo ng bundok, and you have a guide. Alam mo yan, ang guide, napaka-importante niyan. Hindi lang siya basta magtuturo, o dito yung magandang lugar. Hindi. Ang ibig sabihin ng guide, lalo na kung aakyat kayo ng bundok, kapag lumayo kayo sa kanya, there's a tendency na mapapahamak kayo. Tama? Because the guide will teach you, di ba, kung saan yung dapat lakaran, o dito, safe dito. Okay? Wala kung umakyat na po kayo ng bundok, pero lagi ang guide ang direction ng guide, lagi, doon kayo sa merong tinatapakan. Okay? Merong tanda ng pagkatapak ng tao. Kasi pag nawala kayo dyan, mapapahamak kayo. We need to learn how to listen. That's a problem of many Christians or many people today. Nakakalungkot isipin na hindi tayo nakikinig kasi ang dami nating alam. Ang dami nating alam, mas magaling pa tayo sa Diyos. How is your prayer today? Baka mamaya, sa prayer mo, hindi ka na nagpe-pray, pinagpapayuhan mo na si Lord. Alam mo, Lord, maganda, ganito gawin natin, Lord eh. Alam mo, Lord, alam mo yan? Ganito gawin natin, Lord. Kaya maganda mag-pray. Alam mo yan? Lord, itong pinagpe-pray ko, hindi to Christian eh, pero suggestion ko ito, baka okay naman. Lord, maganda itong trabaho na to, Lord, kasi malaki yung sweldo, malaki yung magbibigay kong tithes. Without thinking, di ba, na masasacrifice ang paglilingkod mo sa Diyos. Pero dahil iba yung focus mo, hindi ka nakinig sa guide. Kasi sinasabi ng Lord, hindi ko kailangan ng pera mo, kailangan ko ikaw. Nagigets niyo? Don't get me wrong, okay? Kasi sinasabi, sa mga churches, pera-pera lang naman ang kailangan. Hindi po ganun yan, mga kapatid. Kasi sa paglilingkod po natin sa Panginoon, ang kailangan, yung buong tayo. Kung bakit kailangan ng pera, kasi doon tayo nakikilala. Alam niyo ba yan? Aminin niyo man at hindi. Lalo na sa mga nanay, pag nawawala na ng pera, naku, ayan na. Diba? Lakas ang amen ni Angel, mo. Ano gagawin natin? Isuko natin sa Diyos. Lord, guide me. Diba? We need to ask guidance from God. Masyado tayo nagiging matalino.
Or kung hindi man, we are out of focus. Lahat ng ingay, pinapansin mo, lahat na lamang na pangyayari, doon ka nakatutok. Tama? Nakakalungkot isipin, hindi ka makakasunod sa guide pag wala ka sa focus. Mas kilala mo pa nga si Diwata eh. Hindi kilala Tita Rose. Mamaya kwento niyo sa kanya ha. Para hindi siya mahuli. Tita Rose, banal yan. Hindi, joke lang. Di ba? Hindi niya kilala si Diwata. Pero kayo, kilala niyo. Oh. Wow. Di ba? That is the saddest part, mga kapatid. Amen? So in order for us to understand who really God is, actually basic lang ito eh. Okay, basic na basic lang. He should be a guide in an unknown path. Tanungin ko nga kayo, lalo na sa mga nag-aaral. Ang ganda kasing pakinggan eh. Alam mo yun, na sinasacrifice nila lahat just to be in the ministry. Di ba kayo nagsisisi? Amen. Merong isang kwento, first time ko narinig yung term. Ang tawag sa condition is chronic regret. Narinig niyo na yan? Tumutukoy ito sa isang matandang dalaga na hindi niya sinagot yung lalaki na nag-offer sa kanya ng kasal. So ngayon, meron siyang karamdaman, ang tawag, chronic regret. First time ko lang din narinig. So, lo and behold, to make the long story short, nakita niya itong lalaking ito. Okay? Binata pa din, kaso nga lang may karamdaman na. Okay? So, may malubang karamdaman, nasa ospital, tapos parang nasa home for the aged yata. So, ginawa ng babaeng ito kasi, well, ano naman siya, mayaman naman, kinuha niya yung guy. Siya yung nag-alaga kahit na may sakit na. Kasi nga, gusto yung malunasan, yung tinatawag na chronic regret. Anong gusto ko pong i-point out? Mga kapatid, wag magkaroon tayo ng karamdaman na chronic regret. Na dapat pinaglingkod na natin sa Panginoon buhay natin, pero huli na lahat ng bagay. Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Pag-uugod-ugod ka na? Diba? Mga kapatid, sa mga may na-sacrifice na i-offer sa Panginoon, na sa paningin ng ibang tao ay sayang, hindi yan panginayang. Ang maglingkod sa Panginoon ay hindi kasayangan. Bakit? Balang araw na makikita ng Diyos yan. Yung mga pagkakataon siguro, maiiyak ka na lang, na alam mo yon, hindi ka man siguro nagsisisi, pero alam mo, kahit papaano may lungkot, sabi ng Bible, papahiran ng luha ang Diyos ang iyong mga mata. Okay, manghinayang. Kaya I'm so proud sa mga student natin. Take note ha, hindi basta-basta estudyante to, mga achievers to. Sina Angel, sino pa? Sina Luisa, nagdi-dean's lister, presidential lister pa nga yan eh. Sino pa? Si Bien. Di ba? Sino pa ba mga dean's lister natin? Bikoy, ano ka ba? Wala. Wala, kalimutan mo na. Pero at least may nasa-sacrifice din. Dapat nagtatrabaho na yan, kaso nga lang, gusto nyo naman naglilingkod sa Panginoon. Diba? Tinitignan ko pa nga mga kapatid, kasi someday magiging preacher pa rin natin dito yan. Diba? So hindi ako nawawala ng pag-asa. Dahil sabi ko nga, kahit anong mangyari, sama-sama tayong maglilingkod sa Panginoon. May kayamanan man o wala. Pero alam mo, talagang nakikiusap ako sa Lord. Lord, kahit 4 na milyonaryo lang ang meron sa church na ito. Diba? Kung sino ba yun, di natin alam eh. Pero may milyon man o wala, patuloy tayong magtatapat sa Diyos. Sapagkat karapat dapat po siyang paglingkuran. Who is God unto you? He should be a guide in an unknown path. Pangalawa, He is like a gold to be kept. He is like a gold to be kept and to be desired. He is like a gold to be kept and to be desired. Kagaya po siya ng mamahaling metal, kagaya ng ginto, na dapat ingatan, okay, at dapat nasain. It is to be kept and to be what? To be desired. Kapag sinabi yung word na desired, alam mo yun, para siyang cellphone.
Hindi man siya talagang, alam mo yan, mamahalin in a sense, pero yan po yung pinaka-need, pinaka-desire mo yan. Kaya pag gising mo sa umaga, aminin nyo man at hindi, siguro to some, just to be clear, imbis na mauna yung Bible, nauna yung cellphone. And I hope and I'm praying na sana hindi na yan yung case natin dito sa church. Kasi pag gising ng madaling araw, di ba, si Lord kagad. Although, syempre, kukunin natin yung cellphone kasi mag-online tayo eh. Di ba? Pero ang desire natin is to look God first, to seek God first, to desire Him above anything else. At sana wag tayong magsawa at magpaalalahanan tayo kung sino nga ba ito talagang pinagpapaguran, pinagpupuyatan at pinagtitiisan po natin. Tutuwa ako kay Sam na nakasama natin ngayon. Bagaman siya ay nag-iisa, dalangin ko kapatid na sana ang Diyos pa rin na talagang hanap mo. Diba? Bagaman maraming persecution on his part in terms of the family. Sabihin ko na diretsan, in the family talaga. Pero kung talagang ang Diyos ang nasa puso niya, ipagpatuloy mo yan. Actually, ginagawa mo hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo din. At someday, na tunay na makakilala at manindigan sila ng totoo sa Panginoon. Nakakatuwang isipin, no? Hindi lang siya basta hakot-hakot lang. Alam niyo yung katatayuan niya. Kahit sino pa yung mawala, wala, kilala ko yung tinanggap ko eh. Diba? Meron siyang pinsan, ang sabi, pamilya yan eh. Kakalungkot yung ganun, ano? Umalis. Pinapaalalahanan. Sabi niya, pamilya, mahirap iwanan yan. Nakakalungkot isipin. Kaya nga, si Sam nagiging blessing po sa atin yan. And I pray na mas lalo pa siyang lumalim sa Panginoon. Yeah, kagaya na siya ng level ni Vien, ni Ate Darlene. Ano si Darlene? Umuwi na. Ayun. Diba? Pag-pray niyo yung mga magulang ninyo. Diba? And alam ko naman na talagang you are desiring for them na makakilala ng totoo sa Panginoon. It's not a religion. Narinig ko yata, kinukwento ni Ate Ben sa ilang mga kapatiran, na yung tunay talaga, hindi lang may affiliation ka na Baptist ako, GIL ako. Not that. Ano yun? Totoo nakakilala sa Panginoon. Who is God unto thee? Kaya ngayon na title ng message for today. Diba? Who is God unto thee? Kasi hindi mo siya pwede pagpalit. At hindi naman siya dapat kapalit-palit. Dahil sabi ko nga, ano yung point number 2 natin? He is like a gold to be kept and to be desired. Wala pa akong nakitang ginto nakakalat. Wala. Walang ganun. Kung meron man, ulyanin, o may sakit yung ganun. Pero yung ginto, hindi ano yan. Diba? In the olden days, ginagawang ngipin pa nga yan eh. Diba? It's a standard of, alam mo yan, status quo. Na kapag may ginto ka, may sinabi ka during that time. Hindi lang may sinabi, kumbaga para bang anytime na may mangyari sa iyo, bunutin mo lang yung ngipin mo, ito, sanla ako sa iyo. Ganun yun eh. Kaya nga nanay ko naninilaw. Bakit? Ito lang naman kasi idea dyan. Parang konsepto ng mga Pilipino, pag may sinuksok, may madudukot. Di ba? Pag may tinabi, may masasanla. Ganun yun eh. Di ba? May pang-display ka na, may pang-samji ka pa pag nawala ka ng ano. Pero dahil kay Lord ka, alam mo yan, God is providing. Naniniwala ba kayo na ang Diyos nagpo-provide? Hindi man siya nagpo-provide ng luho, steady ka lang. Kung talaga nagtatapat ka, ibibigay pati ng Diyos yan. I believe that. Kung nararanasan pa lang natin, mga young people, yung papansit-pansit kanton, tagal na yun eh. Pero at least masaya na naglilingkod sa Panginoon, right? How I pray na kapag, alam yan, kapag nag-gather tayo, tara, SNR tayo. Diba? O kakabukas lang nung, ano pangalan kasi nung Pizza Hut dito? Shakey's! Ang mamahal pala ng ano dyan? Oo, hindi naman masarap. Nilait eh. Hindi ko lang kasi pang ano yan. Alam naman tayo pang, 3M pizza lang tayo eh. Man-man's pizza. Sa unang agad, tinapay lahat.
Ganun yung mga tipo natin eh. Yung puro ketchup lang siya, hinahanap mo, nasaan yung pepperoni dito? Kita mo, agat-gagat na pala ni Bikoy. Mga tipo ng gano'n. How I pray na habang nagtatapat tayo sa Panginoon, meron nung gano'n sa atin. Patawarin ako ng Panginoon. Minsan may inggit sa puso ko. Na to other churches talaga, napakagarbo nilang magsikain. Pero in a sense, nawawala yung inggit ko kasi nalalaman ko yung katotohanan. Natiwala ko at least sa mga member natin sa church, tunay na nagtatapat sa Panginoon. Take heart, mga kapatid. Dito lang yan. Pagdating natin sa langit, mas higit pa ang ipapakita ng Diyos sa atin. Amen? Patuloy lang ho tayo, mga kapatid. Kilalanin natin sino ang Diyos na ating pagnaglilingkuran. Who is God unto thee? Number 3 and last. Okay, number 3 and last. He is our place of rest and refuge. God is our place of rest and refuge. A place of rest, meaning, yung marami kang kapaguran sa buhay, ang dami nakakapagod ngayon, mga kapatid. Yung katabi mo lang, nakakapagod na yun, tama? Pastor, blessing, di mas maganda. Amen? Pero, you get my point, right? Minsan, yung mga nakakatabi natin, hindi man siguro sa church, and amen, if that's a blessing, meron ganun no talaga. Kaya nga pangako ng Panginoon, di ba? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Di ba? And learn of me, matuto ka sa akin. Minsan kasi sabi ko nga, masyado tayo nagmamarunong. Pag sinabi ng Panginoon, steady ka lang, steady ka lang. Naalala ko yung bansang Israel, nung nagbabalik sila sa Lord, naalala niyan? Kasi after nilang pumili ng taong hari, Diyos na hari meron sila eh. Ngayon, nagsisi sila, dahil inaatake sila ng kaaway, then to make the long story short, nagsisi sila sa Lord. Okay, ngayon atakin sila ng kaaway. Sabi, Lord, anong gagawin namin? Sabi, Lord, steady lang kayo. Akong bahala sa inyo. Anong ginawa ng Lord? Tinalo niya yung kalaban na hindi man lang gumagalaw ang Israel. Sabi kasi ng Lord, akong bahala. Steady ka lang. Minsan yun ang problema natin, masyado tayo nag-aalala sa mga bagay na hindi natin dapat problemahin sapagkat hindi natin kontrolado. Anong gagawin natin? Ipahawak mo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Tandaan nyo to. Gaano mang kabigat ang problema, God is still on His throne. Nasa trono pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. God is our place of rest. At ano yung pangalawa? Refuge. Yung tipong sukul na sukul ka na, wala ka nang matakbuhan, ang Diyos ang pwede mong matakbuhan. He is the place of refuge. Mga kapatid, yan ang Diyos sa buhay po natin. And King David, when he wrote the song, ang ganda eh. Yung napapagod siya, sabi niya, my flesh and my heart, sabi ng 26, faileth, but God is my strength of my heart and my portion forever. Galing, no? Kung bibisita kayo kay Jay, nandiyan po yung verse na yan. Okay? Naalala ko nung gumaling si Jay sa kanyang karamdaman. Sabi niya, ano ba yung magandang verse na yung binigay ko? Nagustuhan niya, so yan na po yung verse na niyakap niya nung nabubuhay pa siya hanggang sa kinuha siya ng Panginoon. So, He's our rest and He's our refuge. Sabi ng 28, but it is good for me to draw near to God. Lumapit tayo sa Diyos. It is good for us to draw near to God. In the book of James, sabi doon, draw nigh, 1 John, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Diba? So, God is inviting us to come near to Him. Kasi sabi dyan, I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy words. Imagine mo, ikaw na yung may problema, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Ang gagawin mo lang,
ipagpapasalamat, ibibigay mo ng testimony yung ginawa ng Panginoon. Siguro kanina, nainitan lang kayo, pagod lang kayo, ang konti lang ng testimony natin. But I hope hindi sana mahinto yung pagde-declare ng goodness ng ating Panginoon. Alam niyo bakit? Para hindi mo makalimutan ang gawa ng Panginoon sa buhay mo. Because the moment you reflect on the goodness of God, mas tinatalo nito yung mga anxieties na nasa puso at isipan mo. Ang nakakalungkot kasi sa mananampalataya, instead that he declares the goodness, di ba? The greatness, the glory of God. Ano po yung madalas natin minemeditate? Worry. Anxieties. Kaya huwag kayong magtaka kung inaanin nyo yan, kasi yan yung tinanim ninyo. Amen? Kung ano yung tinanim mo, yun yung anin mo. You will reap what you sow, sabi ni James. Tama? You will reap what you sow. So kapag tinatanim po natin ang kabutihan ng Panginoon sapagkat kinilala natin siya, ang ganda po ng bunga niya, mga kapatid. Amen? Who is God unto thee? Ulitin ko po. He should be a guide in an unknown path. Pangalawa, He is like a gold to be kept and to be desired. Who is God unto thee? He is a place of rest and refuge. Ano gagawin natin? Lumapit tayo sa Diyos. Hindi mo alam ang mangyayari. Lumapit tayo sa Diyos. Nakakalimutan mo kung gaano kahalaga ang Diyos, lumapit ka sa Kanya. Napapagod ka? Wala ka na matakbuhan? Lumapit ka sa Diyos. Kung meron man lumalayo sa Diyos, kalaban yun eh. Amen? Kakampi kayo, kalaban. Lumapit tayo sa Diyos. Sapagkat kung wala siya, wala tayong lakas. Kung wala siya, hindi natin kilala yung sarili natin. Yan ang problema ng mundo ngayon. Hindi nila kilala ang sarili nila. Kaya maraming, alam yan, LGBT ngayon because they don't know who really God is. Alam nyo, mostly ng LGBT today, when it comes to religion, dalawa lang pinatutunguhan. They create their own God. Ano gagawin nila? Ay, hindi, ina-approve ako ng Diyos sa lifestyle kong ito. No, it's not. Or doon sila on the other side. Ano yon? Nagiging atheist sila. Kasi nararamdaman nila yung epekto ng kasalanan and they will deny that. So para ma-deny mo ng tuluyan yan, you deny the existence of God. Hence, they are atheists. If you remove God in everything, wala. Kita niyo yung Amerika ngayon? Nasaan ang Amerika ngayon? Tinanggal nila ang Diyos sa mga school, tinanggal nila ang opening prayer, tinanggal nila ang Bible, tinanggal nila ang Ten Commandments, kita niyo ang buhay nila ngayon. They are morally declining. Masalamat tayo dito, at least kahit papaano. Gamitin yung term, mahigpit. Why? Because the church is guarding you to protect yourselves sa maling influence. God loves us so much. Kaya ayaw niya tayo mapahamak eh. Ano gagawin natin kapalit nun? Huwag tayong lalayo sa Kanya. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Manaming Diyos, salamat po Ama sa gabing ito. Salamat sa patuloy na patnubay. Salamat sa lakas. Panginoon, tunay ang iyong banal na salita, ang patuloy na nagtuturo sa amin sa mga bagay na dapat po naming lakaran. I ask, Father, na mas lalo po nawang lumalim ang aming pagkakakilala sa inyo. Lord, kilalanin po namin kayo sapagkat kayo ang aming gabay sa mga daan na hindi po namin alam ang pwedeng mangyari sa aming buhay. Lord, kilalanin po namin kayo bilang isang mamahaling ginto na dapat ingatan at dapat pahalagahan. Maraming tao ngayon, Lord, hindi po pinapahalagahan ang relasyon sa inyo. Help us, Father, na isuko po namin ito sa inyo. Lord, hinihingi ko din po na kilalanin namin kayo as our place of rest and refuge. Sa panahon na hindi namin alam kung saan kami tatakbo, sa inyo lamang po nawa kami tumakbo sa our refuge, to
find rest. Help us to obey you, Lord, to listen. As a mark of being a disciple of Jesus Christ, hinihingi po namin ito, Panginoon. Hindi po nawa maging mabubulaklak na salita ang aming maibigay sa inyo, kundi yung katotohanan ng aming puso na isinusuko namin ang bawat katigasan ng ulo, ang hindi karapat-dapat sa inyong paningin. Muli, Ama, hiningi po namin na kayo po maitaas, kayo po maluwalhati. Salamat po ng marami. Ito po aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless us all. Maging nasa online.